away, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trompeta. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumayinyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng 16 na linggo ng pangalawang panahon, ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Gunitain natin ang munhi na Lebanese na si Charbel Maclouf. Isama natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor, pamansang labanan ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon makiisa sa atin, sumita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin sa ating intensyon ang mga intensyon ng mga naapektuhan ng bagyo at ng baha. Isama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo. Mga kapatid, si Propeta Jeremias ay tinatawag ng ating Panginoon mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, ang ating Panginoong Hesus ay nagtuturo tungkol sa maghahasik na kung saan ang hinahasik ay ang salita ng Diyos at magbunga ito sa mga mataba na lupa. Tayo'y tinatawag na tagapaghatid ng mabuting balita sa ating kapwa-tao. Ngunit sa mga sandali na dahil sa ating kahinaan at mga pagkukulang, tayo ay hindi kasama sa misyon ng pagpapahayag ng Ebanghelyo o ng salita ng Diyos. At tayo hindi nabubuhay sa Ebanghelyo o salita ng Diyos at ng kalooban ng Diyos. At dahil dito, tayo nagkasala. Kaya dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Hilcias at isang saserdote sa Anatot, sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili kita bago ka ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya't humayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking inuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan, pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon,
ang nagsasabi nito. Pagkatapos inuunat ng Panginoon ang kanyang bisig, hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa, mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana'y sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa ko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inalagak ang pag-asa. Maliit pa lang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inaasahang mag-aingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang. Kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayong sinasambit ang gawa mong hinahangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sitayo po tayo. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipampunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon. Sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhas ay walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at tininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay may naguhay, may tig-100, may tiga-6 na po, at may tig-30 na butel ang bawat uhay. Ang may paninig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Isus Nazareno. Ang ating Panginoong Isus Nazareno, siya ang salita ng Diyos. Ang tema po natin sa araw ngayon ay salita ng Diyos. Sa
Hebreo, ang salita ng Diyos ay Dabar Elohim. Itong Dabar Elohim, ito yung dumating kay Jeremias na nagsasabi sa kanya na mula pa sa simula, sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay tinatawag na siya upang maging propeta. At kahit sinabi ni Jeremias, dahil siya ay mula sa angkan ng mga saserdote, sinabi niya na siya ay bata pa lang. Subalit sinabi ng Panginoon na huwag siyang titingin sa kanyang kalagayan, bagkus humayo siya at ipahayag sa lahat ang salita ng Diyos. Upang ayon pa sa Salmos 70, versikulo 15, isa-isa-isay ang dulot ng kaligtasan ng Panginoon. Kaysa ating Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 hanggang 9, pumunta ang ating Panginoon sa dalampasigan ng Galilea, ng Lake of Galilee o lawa ng Galilea. At itong panahon na kung saan naroon siya, nakita ng mga tao, pinagkalipumpunan siya, kay sumakay siya ng bangka. Ang kanyang pagsakay sa bangka ay hindi lang na upang siya ay maging ligtas at hindi siya maipit sa kadami ng tao. Ang pagsakay niya sa bangka ay isang magandang paraan din na marinig ng lahat ang kanyang tinuturo, sapagkat ang hangin mula sa dagat o sa lawa ay dalhin doon sa dalampasigan ang kanyang tinig dahil wala pang sound system noon. So marinig ng lahat dahil mayroon ng natural na paraan na dalhin ang kanyang salita sa mga tao. Sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit na salita ay ang salita na koinoko na Grigo o lumang Grigo. Kaya sa koinoko na Grigo, ang salita ng Diyos ay tinatawag na Rhema Toteo o Logos Toteo. Maaring magkasalinlan ang dalawang yon, pero parihas din ang kahulugan. Kaya sinasabi sa Latin na Verbum Dei. At ito ay, kung tingnan po natin yung tungkol sa salita ng Diyos, ito ay maraming beses na ulit. Sa buong Biblia, 3,800 na beses na naulit ang salita ng Diyos, sapagkat ang buong Biblia ay nakasulat na salita ng Diyos. At ang ating Panginoon ay nagtuturo ngayon sa pamagitan ng talinghaga. Ginagamit niya ang ordinaryo na bagay upang ipahayag ang misteryo ng Diyos. At upang maipahayag ang misteryo ng Diyos ngayon sa mga tao na nandoon sa dalampasigan ng lawa, kanya pong ginagamit ang binhi. Na sinasabi niya, mayroong magsasaka na naghasik ng binhi. At may binhi na napunta sa daan, may binhi na napunta sa maraming bato, may binhi na napunta sa may dawagan, at may binhi na napunta sa mataba na lupa. 4 na klase ng tao ang ipinapahayag ng ating Panginoon, na yung mga napunta sa daan, yun yung klase ng tao na ang salita ng Diyos, ang Dabar Elohim, ang Logos Toteo, ang Verbum Dei, ang Word of God, ang salita ng Diyos, ay ipinapahayag. Pero matigas ang kanilang ulo, parang daan. Kaya nandoon lang sa ibabaw ng daan, kaya tinuka ng mga ibon, ito yung mga kalaban sa Diyos na kinuha sa kanilang puso ang salita ng Diyos, hindi na tumimo sa kanilang buhay. Ang pangalawang klaseng tao ay yaong tinatawag na maliksi, madaling o masigla na tatanggap sa salita ng Diyos,
Pero dahil parang ang salita ng Diyos ay napunta sa kanilang puso na punong-puno ng mga bato, na ito yung alalahanin sa buhay, kaya sumigla ito, sandali lang, pero nung may matindi ng pinagdaanan sa buhay, hindi na nila nasunod ang salita ng Diyos. Ang pangatlong klaseng tao ay yung may dawagan. Dawagan, yung kahit na sila ay maayos sa kanilang buhay na pananalig at debosyon sa ating Panginoon, pero noong dumating na ang mga tukso, dumating na ang mga iba't ibang mga kinamalingan sa buhay, parang hindi lumago ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa, sapagkat ininis na mga personal at makatao na mga hangarin. Kaya hindi ito nagbunga. Pero ang pang-apat na tao na may bukas na puso, may bukas na isipan, may bukas na kalooban at kaluluwa para sa salita ng Diyos, ito ay nahasik. At ang salita ng Diyos ay nagbunga. Mayroong nagbunga ng 100%, mayroong nagbunga ng 60%, mayroong iba na nagbunga lang ng 30%, pero nagbunga. At itong nagbunga ng 100%, maayos rin sapagkat 100% ang kanilang pagsabuhay sa salita ng Diyos at ang kabuluhan nito sa buhay. Ang iba, kahit 60%, kumikilos pa rin at maayos pa rin sa kanilang pananalig sa Diyos. At ang may 30% na pagkinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito, kahit nakukunti, pero napahayag pa rin nila ang pananalig sa Diyos. Sa buhay natin, napakahalaga na tayo'y gabayan ng salita ng Diyos. Dabar, Elohim, Logos, Orima, Theo, Verbum Dei, Word of God, salita ng Diyos, na siyang magsilbing gabay sa ating buhay upang anuman ang mga panagdaanan o pagsubok sa buhay, lalo na ngayong panahon ng kahirapan, hindi lang po tayo binagyo ng kalikasan na mayroong hangin, mayroong ulan at baha, mayroong iba't ibang mga nangyari na mga sakuna dahil sa habagat. Ang matindi na bagyo sa buhay natin ay ang buhay ng kahirapan. Kahirapan na kung saan wala tayong tunay na sagot at tugon. Kaya ang tao ay kinarap niya ang pinagdaanan sa buhay, pero huwag tayong mag-alala. Kapag mayroong Diyos ang buhay natin, mayroon mang mga kahirapan, mayroon mang mga pagsubok sa buhay, lahat ay kaya natin sapagkat hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang kanyang pag-ibig at pagmamahal, kapag ito yung ating batayan sa buhay, lahat ng pinagdaanan sa buhay natin, lahat ng mga tukso at mga pagsubok sa buhay, ay kaya nating lampasan. Kaya po nating igpawan sapagkat kapiling natin ang Diyos. Ang ating Panginoong Hesus Nazareno, na siyang salita ng Diyos na nagkatawang tao, at ang diwa ng Diyos, ang Espiritu Santo, na laging kalakbay sa buhay pananalig natin, ay nariyan lang sila kasama ang Diyos na Ama upang ang buhay natin ay may saysay at kabuluhan. Huwag tayong manghinawa sa panalangin. Huwag tayong mawala ng pananalig sa Diyos. Kung isentro natin ang ating puso sa Kanya, kung ang ating kalooban ay punong-puno ng pagmamahal sa Kanya, ang buhay natin ay sagana ng biyaya ng Diyos, hindi man sa material na bagay, ngunit sa mga espiritual na biyaya na kinakailangan ng ating kaligtasan. Kung may Diyos, may pag-asa. Kung may Diyos, may pagmamahal na sagana para sa Diyos at sa kapwa.
kung may Diyos, ang buhay natin ay magkaroon din ng buhay na ganap at ikasya siya na siyang tunay na tunguhan natin. Alamin natin, hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Sitayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ang ating nasasalamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Atin pong itutugon, Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan naway magbuhat sa mga hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa kanilang walang hanggang katahanan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong itinanim sa aming mga puso. Hiling namin ito, sumitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Tumayo po tayo. Manalangin kay kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon, itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghaing pinag-utos nung araw ay yung pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang pinaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabalanggaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ng banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kaparinto na marapat ni kay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahiyag kahit nito'y walang anumang may daragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa puri namin nakikinabang ay kami yung pinakikihirapan sa pangitan ng anak na minamahal. Kay kaisa namang hel si awit ng papuri siyang pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Itayo po tayo. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin nga ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay, may pag-asang sila muling mabuhay ganil lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo iripatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa naman na Birhen Maria ni Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Charbel Maclof, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng galing na utos at turo ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at talisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon siyang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kay narito, kayo manaugnay sa iba't ibang social media platform. Pagkapala ng Diyos ay sumasa inyo. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, naway pagpalain kayo ng Panginoong Diyos, mga biyayang siksik, liglig at nagumapaw. Ang salita ng Diyos ay siyang dapat gabay ng ating buhay tungo sa ating kaligtasan. Ngayon po ang pusbas. Ngari po lamang itaas bagya ang bagay-bagay na pusbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inaig mo sa iyong cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kiningan ng kanan nagsusumamo sa makamtanawan nila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng Panginoon sa binyag na ikaw iniibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May kayong taglayang kapipayan, pag-ibig at pag-asa ng pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Isus Nazareno.